magkahiwalay kayo, kumusta yung pain? With Ariel, it felt more serious for me. Yung pain na naramdaman ko, may physical pain pang kasama. When that happened, sabi ko, ay, ayokong ginaganto ako. Oo. Feeling ko parang, no, I don't deserve this. Every day, yung may dala-dala akong pasan, kasi hindi ako makapaniwalang nangyari yun. Hindi ako makapaniwalang hinayaan kung mangyari yun sa akin. I felt so betrayed at the time. It was so painful kasi there was, Another party. probably hurt a lot of people. I am sorry to those who I've hurt. Meron ba? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Alam ko matutuwa kayo kasi kilalang kilala itong babaeng to sa pagiging komedyana o dramatic actress, a very good host, podcaster, vlogger. She's a wife and of course a mother to lovely two sons. Mga kaibigan, let's all welcome Jelly de Belen! Hey! Hello, everybody! Hello! Alam niyo mga kaibigan, may bagong movie ito, Outside the Familia. Outside the Familia. Okay. Tell us a little bit about the Well, movie. Outside the Familia, it's just like, ang bida talaga dito, si Ruby Ruiz at Yes. saka si Sheila Francisco. Francisco. It's a story about friendship, family. Totoong-totoo. Medyo siyempre extreme lang para mas Oo. entertaining, no? Oo. Pero feeling ko lahat tayo makaka-relate sa situation, sa mga pinagdadaanan nila. Lalo na yung mga mommies na malalaki na yung mga anak nila, na hindi na sila yung priority. Tapos may mga kanya-kanya na silang buhay. So what happens to you when malalaki na yung mga anak mo? What do you do? Totoong-totoo na So, nangyayari. Yun yung kwento niyan. And it's a story about friendship. Yes. Parang nurture your friendship. Kasi when your children are older and they have their own lives, sino lang karamay mo, Totoo. kasama mo. Totoo. Siyempre, di ba, mga kaibigan mo. Very true. Tulad sa inyo, di ba? Yeah. Ang Carmina Villaruel, kayong dalaw ng ate mo, di ba? Na si Janice, and of course si Candy Pangilinan. Yes. Sino pa? Si Aiko. Aiko, yon. Grabe ang friendship nyo. Mga teenager pa kayo no, nagsimula. Yes. Parang ganun kami kabata magkakakilala, Oo. magkakasama. Tapos, of course, si Janice, obviously, kapatid ko siya. Tapos si Candy, siguro mga in our early 20s, Yes, doon yes. nagsimula yung Oo. friendship namin. Tayo kasi, minsan may mga high school friends tayo, college friends, pero minsan napakahirap i-maintain or i-sustain kasi may kanya-kanya na kayong buhay. Correct. Oo, pero but in your case, Feeling ko kasi pag totoo talaga yung friendship, real yung connection, I think kahit magkaanak, kahit hindi magkita ng 2 taon, 3 taon, pero pag nagsama-sama ulit, parang you just pick up where you left off. yes. It's automatic. Oo. Lalo na pag totoong magkakaibigan kayo, tapos nagkakaintindihan kayo, alam nyo naman na may pinagdadaanan siya or busy siya sa ganito, maintindihan mo yun kung totoong kaibigan kayo. So pag may time na, alik kayo. Basta you really also have to make that effort. Yes. You oo. also have to take care of your friendships. It's not na, andyan lang naman siya, maintindihan niya. Hindi, kailangan ka pa rin mag-reach out. And wala nang excuse ngayon dahil ang dami ng means and ways Yes, oo. to actually, Right, sustain yeah. as a relationship with your friends, even if they're far away, even if they're in another country. Pwede kayong mag-communicate. Totoo. Pero kakaiba yung friendship nyo, sa totoo lang, in showbiz. And the business is bibihira. Bibihira talaga. Pero once you're together, parang ang gugulo nyo. I guess kasi parang bata pa kami nung nagsimula kami eh. Teenagers. So lahat ng mga first love, Yes. first heartbreak, Yes. mga kaaway, mga milestone, Crushes. crushes. Oo. Actually start from crushes. Oo. Lahat yan, we shared together. And so syempre feel ko parang yun din naman na when you see each other, parang you feel comfortable, walang pretension, wala akong kailangang i-prove. Right. Basta gusto lang natin mag-usap, magkasama lang tayo, period. Ano ang una nyong naging reaction nung mangyayari kay Candy Pangilinan nung magkahiwalay sila ng husband niya? Siyempre, we felt really bad for her kasi she had just given birth.
to her first baby. Siguro mga 1 taon pa lang siyang kasal or 2 taon, if I'm not mistaken. We Oo. felt really bad for her. Oo. And guilty nga kami kasi hindi kami fully there at that time Mm-mm. because we were also bringing up our kids. At that time, si Carmina, yung kambal, maliliit pa. Right. Ako yung mga anak ko noon, maliliit pa. And that Yes. was the time we had sis. And at that time, si Janice, hindi pa siya talaga kasama dun sa Oo. sa grupo eh. Ang pagsama ni Janice sa grupo namin, siguro like mga 2 years lang before the pandemic. Although, kaming tatlo ni Carmina at ni Janice, palagi kami magkasama nun sa sis. Yes, Or yes. si Candy at si Janice, meron silang separate na magkasama sila. Pero, kasama na siya ever since. Eh, kapatid ko siya eh. Yes. Barkada mo na si Janice, being your sister, pero at the same time, magkapatid kayo. Mm-mm. Pero are there times na nagkakaroon din kayo ng argument? Very rare. Pero, of course, as sisters, meron din kaming mga, oh, don't go there. Hanggang dyan lang yung mga opinion mo, ha? Masyado na namin kilala ang isa't isa. Parang matatanda na kami para magkaroon talaga ng mga ganun. Even before umabot sa puntong mag-aaway kami or magkakagalit kami, kumakalma na ang bawat isa. Kakaintindihan Pareho na na eh. kayo nag-mature pati. Oo, parang Oo, feeling ko oo. parang tanggapin mo na lang na ganun siya, tanggapin na lang niya na ganun ako, okay na kami, respetuhan lang. Nung mahiwalay naman si Janice sa husband niya, bilang kapatid at Of course, barka- painful. It was something that we did not want sana to happen, pero ayaw din naman namin na hindi rin siya maligaya. Yes. All you need to do is be there to support and to listen and to help in any way you can. Parang ang hirap din sa isang kaibigan, sa isang kapatid. Nararamdaman mo rin yung pain na pinagdadaanan ng syempre. kapatid mo or ng kaibigan mo. Siyempre. So basta't you're there to support, to listen, yun lang ang magagawa mo. Oo. Just for them to know actually that you are ready, willing, and able. Yes. Even if you're not there. Ako kasi, may mga pinagdaanan din naman ako na Of course, nandoon oo. sila. Oo. Mm-mm. Na kahit na hindi ko sila physically kasama, Mm-mm. alam ko na any moment, anytime na tumawag ako, nandyan sila. Oo. Sometimes, all you need to know is that they're there. Kasi ang kaibahan mo kasi sa kanila, lahat sila dumanas ng hiwalayan. Correct? From Aiko to Candy to your sister Janice and of course Sa kasal, oo, sa kasal. Whereas ikaw talagang buong buo. Si Talagang Carmina din naman, buong buo. Ay, oo nga, before, oo si nga. Carmina, Okay, nahiwalay yes, din yes, yun, yes. si Carmina. I forgot, Lahat yes. sila, ikaw lang. Ikaw lang, napakaswerte mo. Magkakaibang sitwasyon ito eh. Yes. Iisa yung ending, pero magkakaiba yung sitwasyon. I Oo. know, oo. Oo nga, no? Grabe, no? Ito, hindi mo alam. Siyempre, Diba? parang yung in Oo. hindsight, parang, oo nga, no? Iba nga. Paano mo sila tinutulungan? Paano mo sila sinusuportahan? Iba-iba bawat tao. Yeah, man. Iba-iba ang ugali nila. Correct. Iba-iba yung Oo. characters nila. Tapos, iba-iba yung naging situation. Kahit na iisa lang ang ending. Mhm. So, depende sa sitwasyon. Depende sa personality ng Kapatid mo, may ibang problema. personalidad. Correct. Oo, oo. So, kailangan cater to how she is ang aking reaction. Mhm. Siyempre, parang double-double yung sa akin kasi kapatid na. Yung mga pamangkin ko, siyempre sila din, Oo. kung ano pinagdadaanan ng nanay nila, Pinagdadaanan din ng mga pamangkin. pinagdadaanan din nila. Oo. So, malaki yung scope ng focus ko sa kanila. Although sa mga friends ko, na parang mga kapatid ko na rin sila, depende. Like, si Candy, ano yan? Hindi, okay ako. Kaya ko to. Solution motivated yan eh. Ano na ang next na gagawin ko? Anong solusyon? Game. Ganon si Candy. Si Mina, yung medyo may mga, teka, ayoko muna pag-usapan. Huwag muna natin pag-usapan to. And you respect that. Oh, you respect that. Oo. Kasi the minute she reaches out, sa kanya naman magagaling lahat. Ibubuhos din naman niya. Kailangan lang niya iproseso. Si Aiko, naku, ito ang pinagdadaanan ko, ganyan-ganyan. Makikinig lang ako. Tapos, ang key sa kanya parang kakalmahin mo siya. Kasi kailangan lang niya na somebody who will listen and will calm her down. Kasi pag ginatungan mo, nako, sasabog Oo, talaga siya. oo. Tapos si Janice, yun ang mas, I have to respect whatever she wishes at the time. I have to wait kung kailan siya ready magsabi, kung kailan siya ready Mag-open gumawa ng up, paraan. oo. Pero kasi once nag-desisyon na siya, go, go, go na. Hindi mo na siya mapipigil. So ano ka lang, tinatansya ko lang, ano ba ang kailangan mo? Kailangan mo ba ng tenga? O kailangan mo ng solusyon? Yun lang naman eh. Kasi minsan, gusto lang naman natin na mailabas. Minsan naman, hindi naman tayo humihingi ng help for the solution eh. What we actually need is just somebody to pat us on our Karamay. shoulder, Oo, yung- to wipe our tears, Right. or kasama lang para tumawa. Gine-gauge ko, ano ba Yes. sitwasyon natin today? Laughter trip ba tayo today? Yes, yes. Or Oo. makikinig lang tayo today? Oo. Or bibigay ako ng opinion? Mamili ka. I think there was also a time na
kahit papaano may tampuhan within the group. But that happens naman talaga. Mm-mm. That's normal. Pero paano nyo binibigyan ng solusyon? Hindi namin pinipilit bigyan ng solusyon. Sometimes, what you need is time. Kung sino man ang may diferensya, kung sino man ang may issue, na kumalma or maproseso rin niya kung anong O hayaan lang nararamdaman muna. niya. Oo. Hayaan muna natin. Oo. So, sa umpisa, pwede mong, anong posisyon mo? Ano gusto mo ba? Mag-usap-usap tayo? Hindi pa ready? Sige. Hindi, ganun. Parang tansya-tansya. I'm sure that's what everybody does. May pinagdaanan ka rin before na heartbreak, di ba? Nasaan sila sa'yo? Ganun din. How I am with them, ganun din. Si Candy yung pang-aliw ko. Si Candy noon yung, ano gusto mo gawin natin? Galit na galit pa ako noon di ba? Para syempre, nasaktan, galit, ganyan. Tapos sasabihin niya, ano gagawin natin? O ganito, gagawa siya ng mga senaryo at kwento regarding whatever happened na mga revenge stories na pwede namin gawin. Tapos inaaliw lang niya ako, tatawa lang kami, tapos okay na ako. Si Carmina, kinuwento niya, yung at the time that it happened to me, wala siya dito. She was out of the country. She was gone for like 3 weeks or a month. So, nung nangyayari sa akin yun, wala siya. Tumawag siya sa payphone. Mahal Kasi uso pa ang payphone noon eh. Mahal pa noon. Oo, mahal pa noon. Wala pang mga cellphone na ano. Yes. Siyempre, parang just to reach out and tell me na, are you okay? Or ano nangyari? Yung mga ganyan mga... Ganon siya as a friend? Oo, ganon siya. Si Aiko, yan naman ang, pag may kaaway ka, Kaaway din niya. kaaway din niya. Oo. At mas galit pa siya. Kaya huwag ka magsusumbong dyan. Baka magkagulo. Sometimes we just need somebody to listen talaga eh. Baka type mo i-share yung first heartbreak mo. What? Where did that come from? Okay, first heartbreak, syempre, we all think our first boyfriends or girlfriends, yun na ang forever. Lalo na sa ating mga babae, di ba? In the 80s and 90s, yun ang iniisip natin. Syempre, yung first heartbreak mo is also your first kiss, probably your first crush, first time you fall in love, first time kang may holding hands, first time kang may nagsasabi ng I love you sa'yo, first time na may ganong klaseng, it's all new, it's so exciting, and then, it's so painful because you've never felt yung ganong klaseng pain, di ba? Right now, natatawa na lang, di ba tayo? Parang nakakatawa na lang yung first heartbreak mo. Pero at that time na nangyayari yun, first time mo mararanasan lahat yun eh. First heartbreak, mga 17 yata ako noon. O, 17. Hindi pa ito si Ariel, ah? Ay, hindi. Hindi pa. Ay, Non-showbiz? showbiz. Showbiz na rin? Alam ko ba? Oo, kilala Bakit mo hindi naman ko siya. alam? Siyempre, parang when it happens, it's your first time. Feeling mo katapusan na ng mundo. Hindi ka na ganon. Pero eventually, you realize na, okay, let's move on. Pwede naman pala. There's also life after your first heartbreak. And then you move on. Pero when you're young, you feel like it's the most difficult thing you've ever experienced or will ever experience in your life. Pero it passes. Your first heartbreak, you were 17. I was 17. Second heartbreak. Si Ariel na yun. Si Ariel na ba? Si Ariel na yun. Oh, talaga? Si Ariel na swerte yun. naman ni Ariel. Oo. Oo, siya nakaagad. Siya nakaagad. Oo. Paano kayo nagkakilala ni Ariel? Kasi at the time, si Ariel was training or they were actually doing some kind of workshop. Kasi GMA7 was launching Penthouse Party. Oh, yes. Oo. They were relaunching it. Oo, And doon sila Anthony Pangilinan, sila Rodney Pumuseno, si Patrick Guzman. Basta kasama dapat din doon si Ariel. Oo. Pero hindi natuloy si Ariel doon sa Penthouse Party. Eventually, nag-singer na siya. Mutual friend, si Anthony, at that time said, uy, pakilala kita sa kanilang lahat. Ang papakilala niya sa akin noon, hindi ko nga alam kung nakilala ko na noon, o papakilala pala sa akin si Patrick, hindi ko alam, tsaka si Ariel. Kasi si Ariel, crush niya si Carmina. Oh! Kasama ko si Carmina that At night. barkada mo si Carmina. Oo, so pinakilala ko pa. Pero hindi naman nag-pan out. That's how I met him. And then, wala, nakalimutan na ang lahat. My life went on, his life went on. And then, we would see each other sa guestings, sa ABS, sa GMA. And at that time, I think I was promoting... Okay, nagkaroon po ako ng album at one point in time Oh, in yes. my life. Oo. I was promoting that. Self-titled. And he was also promoting his. Oo. So, palagi kami nagkakasabay sa mga promote. So, that's how it happened. I remember, si Ogie, sabi niya, uy, Jelly, hinihingi sa akin ni Ariel yung ano mo, Number mo? beeper. Ah, yes. Easy call.
Tapos sabi ko, ha, talaga? Eh, kilig na kilig ako, dahil crush ko si Ariel. So sabi ko, binigay mo? Oo. Tapos eventually, nag-message siya sa akin si Ariel. Oo. But there was also a time na nagkahiwalay kayo. Yes. Oo. Yes. Gaano yun katagal? Siguro mga 4 months or 3 months. Months lang. 4 months. Pero nung magkahiwalay kayo, kumusta yung pain? Okay, Ano? yung first kasi, kaya kami naghiwalay kasi hindi Okay. kami magkasundo, walang third party Okay. na involved. Okay. Parang hindi lang talaga swak. Okay. Hindi lang kami talaga swak. And we were too young. With Ariel, it felt more serious for me. Kaya lang, it was so painful kasi there was Another party. Yeah. Oo. So, it was really, may deception, may tapos maraming factors. Alam mo, parang nung panahon na yun, yung pain na naramdaman ko, may physical pain pang kasama. Kasi ang bigat, yung hindi ka makapaniwala. So magkayong i-weight ng pain. Yes, Oo. magkaiba yung weight ng pain. Oo. Yung isa, iyak lang ako ng iyak. Oo. Tapos okay na. Ito, ang bigat talaga. Parang may nakadagan sa dibdib ko. May nakatarak. Oo, yung parang everyday, yung may dala-dala akong pasan. Kasi hindi ako makapaniwalang nangyari yun. Hindi ako makapaniwalang hinayaan kong mangyari yun sa akin. Kasi taas ng pride ko. I felt so betrayed at the time. Winish mo pa ba talaga na magkabalikan kayo or ang nag-effort talaga si Ariel to win you back? I think, yeah, siya. Kasi when that happened, sabi ko, ay, ayokong ginaganto ako. Ang taas ng pride ko eh. Oo. Feeling ko parang, no, I don't deserve this. No, I Yes, don't. yes, I yes. don't deserve this. I tried to move on. Pero siguro, kaya nga ganun kalaking galit ko, he came back eh. Mahal ko talaga. Eto, kung hindi sinabi sa akin to ni Mami, baka tiniis ko yun. Sabi ni Mami, alam mo, Jelly, alam ko namang mahal mo siya. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Kasi yung pride mo, wala naman yan eh. If she didn't tell me that, siguro I wouldn't have been that open to entertain him again. Mahal ko eh. Parang, aminin mo na sa sarili mo, huwag ka na umarte-arte. So during the time na magkahiwalay kayo, paano mo hinandle yung sarili mo? At that time when you're young, you feel so Rebellious. Oo. Feeling mo, you know everything. Guilty ako doon, ganun ako noon. Yung, ay nako, bahala kayo. Basta ako. Parang yung, gusto kong magsalita, gusto kong, Mami, teka muna, wait. Huwag ka muna, chill ka lang. Tsaka yung mga kaibigan ko, lahat sila, chill ka lang, just, process. You just process whatever it is you're feeling. Ibinuhos ko yung attention ko sa pagtatrabaho para hindi ako nagmumukmok. So, alam mo, tuwing may magpa-play ng music na, let's say, any love song, pinapalitan ko. Not necessarily him. Doesn't have to be, it doesn't even have to be related to our love story. Wala. Yung mga love any story love na song, music, oo, love oo. song, napalitan ko talaga. Parang galit ka. Oo. Galit ka. Oo. Grabe, no? Ang Oo. weird ko nga eh. Oo. Hindi ko nga alam kung ba't ako ganun. Eventually, nung mag-reconcile na kayo ni Ariel, ano ba talaga ang pinaka-last straw para for you to say yes? Well, honestly, it Another didn't take chance. much. The reason why you're so angry and so hurt is because you love him. Hindi naman siya yung groveling. Hindi eh. He was very practical about the situation eh. In-acknowledge din niya ang kasalanan niya. Yes. Ako din naman, I'm sure may pagkukulang din ako somehow, some way. Wala namang perfect. Pero nung pinag-uusapan namin, parang I just had to come to terms with this happened. Dalawa lang yan eh. Patawarin mo and move on or wag mo na pahirapan ng sarili. Huwag ka na makipagkita at makipag-usap para matapos na yung kalbaryo mo. So, syempre, I chose the first Of choice. course. Parang he just explained himself and then he said, we'll take it slow. Ang tagal bago talagang naka-adjust kami ulit. Kasi nung umpisa, galit pa ako eh. Kahit na pumayag na ako makipagbalikan, marami pa akong mga trust issues. Yes. Normal naman yun. Oo. And eventually, one day, parang I just realized na, look, tinanggap mo na nga eh. O ano pang pinoproblema mo? Bakit binabalikan mo ng binabalikan kung ano yung nakaraan? This relationship won't go anywhere if you keep bringing the past back. O nakapag-explain na several times. Bakit mo kailangang ibalik ng ibalik? Lalong hindi mag-work. So, I just had to make a decision one day na, you have to move on. At this point in time, hindi na siya may problema. Ikaw na. Kaibigan mo na yung di ba? Ay, yes. Wala. Kaya wala nang issue sa inyong Nag-move dalawa. on na talaga. Talagang nakapag-move on na kayo. Yes. At saka in-acknowledge din naman niya. Oo.
aminin na natin, this is Regine Velasquez. Ay, oo. pero okay na okay kami. Kaya in fairness to Regine, because I also Yes. was able to interview her, sabi nga, magkaibigan na kayo. Of course, Walang issue. Walang issue. Just let go. Right, I mean, right. Oo. tapos na, we all make mistakes, we all go through... At pareho na kayo nasa magandang kalagayan ng mapuso nyo ngayon, Oo, di ba? useless yung Useless, if you totoo hold yun. grudges like that. Right. How many months later or after nung magpakasal kayo? 97 kasi kami 97, nag-asawa yes, eh. oo. So mga 3 years pa. 3 years pa? Baka inisip ni Ariel, hindi ko nito pakakawalan. Di ba? From then on, wala eh. Napaka-smooth sailing, Ay, di ba? thank ng God, pagsasama thank niyong God. dalawa. Thank God. And you're blessed with 2 beautiful sons Yes. na pareho ng grown-up. As a mom to your 2 sons Mm. na malayo sa inyo, parang ito nangyari. Why did you allow na mapalayo sa inyo yung Alam mga mo, anak to niyo? this day, I question myself and I wonder how I was able to do it or how I am still able to do it. It was a plan. We were supposedly going to go to Canada to relocate and to actually let the boys study college there just so they have more options in life. Tapos if they wanna come back, come back. If you wanna stay there, stay there. Para lang mabigyan namin Yes, sila yes, ng yes. options while we can. Pero somewhere along the way, the plans changed and we realized, taka sandali, our work is here. We're not gonna earn the money we earn here over there. So, teka, let's revisit this later on. Tapos eventually, parang yung mga bata, gusto nila, interesado sila talaga mag-aral doon. So sabi namin, naku, paano ba yan? Pero college na ha? Kasi parang masyado pa kayong bata. In fact, for me, masyado pa rin silang bata na pumunta sila doon. Pero kasi we also really wanted them to find their own selves, to be more independent. Hinayaan namin sila because they really wanted to eh. Nauna si Waki, di ba? Hindi, sabay sila. Ayaw namin kasi silang paghiwalayin dahil you will be each other's support Oo. system. Oo. And it wouldn't be so bad, kaya naman din ako pumayag kasi my mother-in-law, my father-in-law, yun ang Andun. kasama nila sa bahay. Yes, yes. So, alam kong, they will be guided well. Imagine mo, dalawa kaagad na wala sa inyo, all of a sudden, ini-enjoy nyo. Ang aga namin naging empty nester. Oo, di ba? Paano nyo na-handle yung With emptiness great na yun? difficulty. In a marriage kasi, di ba tita, parang iba-ibang levels, iba-ibang phases yan. Once you get married, honeymoon stage, you're finding out na this is how your husband really is or your wife is pagkasama mo na sa bahay. So mag-a-adjust kayo doon. So happy and all, adjustment and all, and then suddenly you become parents. So that's another phase. So, you have your kids, nakafocus kayo sa mga bata, lalo na yung mga mommies. So, medyo yung daddies, medyo second priority for the kids. Kasi the kids, they need you eh. Right, right. And then, as they get older, they become toddlers, iba na naman ang kailangan. Iba na naman ang face. Tapos mag-aaral sila, ibang face. So, pagdating sa, umalis yung mga bata, kaming dalawa ulit, oh my gosh, honey, hello! Kayong dalawa ulit? Tayo Para kayo ulit. nagkakaligawan pala? So, para kami ulit mag-boyfriend and Oo. mag-girlfriend. Okay. Parang actually, we became even closer. While the kids are away, we became each other's support system. Para lang kayo mag-boyfriend. Oo, di ba? Tapos, syempre, yung separation from the children, kaming dalawa na, parang we look to each other na for that support. Of course, naandun yung grandparents nila, naandun yung ibang relatives. Andun yung mga kapatid ni Canada. Ariel. Yes, sa Canada. Pero yung mga bata, sanay sila dito sa buhay nila sa Pilipinas, iba yung Canada. Yes. Doon yes. talaga kikilos ka. Matututo kang maging independent. Lahat ng hindi mo ginagawa dito, gagawin mo doon. Yan naman ang ginawa namin before they left. We conditioned them, look, when you get there, nobody's gonna help you clean your stuff, fix your stuff. It's gonna be you, all you. And they really prepared for that. Of course, syempre, iba when they get there, araw-araw, day-to-day, simple chores, I'm sure culture shock. nawin lang din naman sila. Oo. Kasi kahit na alam nila na yun ang mangyayari, iba pa rin pag nagyayari Yung araw-araw, actual, oo, minuminuto, yes. di ba? Yes. But now, they've become very independent, they've matured a lot. There's a lot to be said kasi parang if you do your own stuff, if you fix your own stuff, if you drive, there's a sense of freedom, independence, and accomplishment that you get from doing that stuff. Sariling diskarte. And I think that builds character. And that's why now, when I see my kids, I observe them, may kanya-kanya na silang parang disposition sa buhay. They have their own diskarte, they have their own character na nakaka-proud, mahirap.
the distance, the separation, basag ang puso namin palagi ni Ariel pag nag-goodbye o pag kahit sa telepono lang. Pero pag nakikita ko yung how Growth. much they've grown, Mm-mm. na I know for a fact that if they stayed here, baka hindi nila ma-reach yung ganung klaseng Yes. growth and maturity. It makes it somehow worth it. Ang nakakatuwa sa mga anak nyo, natuto rin silang magnegosyo Yes. at an early age. Because of COVID, actually. That's how it started. Oh, kasi your father-in-law is known for Lolo Ben. Lolo Ben's Biko. Okay, the story behind Oo, this oo. is, my mother-in-law, she used to cater in Oh, Canada to okay. make ends meet. Nananahi siya ng mga gowns, Alright. ng mga pang-competition, Wow, ganyan. wow. At saka, nagke-cater. Aside from the work that my father-in-law had, he had 3 jobs when he was in Canada. Oo. So, at that time, isa sa mga recipe dun sa mga kinikater nila, yung recipe ni Dad ng Lolo Ben's, yung biko. Ngayon, itong bunso ko, mahilig yan sa kakanin. Parang ako, mahilig sa kakanin. Sabi niya minsan, yung pag pupunta kasi sila mom at dad sa isang party o get together, sabihin ni ma, oh, Ben, magluto ka ng ano mo, yung biko mo, gawa ka ng biko mo. Eh ngayon yung anak ko mahilig sa biko. So nagpaturo na I want to learn how to make that biko. O sabi nga nun, di dad, oo nga, para hindi na ako yung luto ng biko na yan. So tinuruan ni dad si Julio magluto ng biko. Nung COVID, syempre, wala silang ginagawa. Hindi masyado makapag-work. Kasi they were, nagpa-part-time na sila nun eh. Yes. Eh walang pumapasok. Eh nahihiya naman sila siguro humingi ng allowance. Yun ang ginawa nila. Sabi ni Julio tsaka ni Waki, what if we just do that biko? And let's sell the biko on weekends or something and then para magkaroon tayo ng extra money. Hindi naman namin akalaing magiging ganun. Magiging successful, Oo. di ba? Pero ni-rebrand ba nila yung Lolo Ben's Biko? No, Ganun pa rin? It was never called Lolo Ben's Biko. Oh. It was just like dad cooking biko. It's like I yung see. mga mami natin na ang Oo. specialty Yeah, niya right. ham Oo. or salad I or see. Yes, ganyan. yes, I got O mami, it. luto ka naman ng ano mo, ng pansit mo o ng lasagna mo. Yes. Dad, magluto naman kayo ng ano, ng I biko. thought talaga yun ang ginawang business. Oo. Ang ginawa ngayon ng anak ko, they called it Lolo Ben's Biko. Oh, which is maganda. Ode to their, Oo, to oo, to di their ba? lolo Oo. and lola. Parang tribute na rin sa lolo nila, di ba? Tribute. Sabi nga naman ni Mami, Oo. parang kung kahit hindi man yung pera or malaking gamit, ari-arian ang pamana sa inyo ng lolo nyo, eto ang kanyang pamana sa Oo inyo. naman. O, Oo, di ba? di ba? Pero ang nakakatuwa, pati kayo ni Ariel, pag pupunta kayo ng Canada, IBC. tumutulong kayo mag-mix ng biko. Oo. Lalo na si Ariel. Kasi si Ariel, kasi mahirap ang biko, di ba? Oo. Pag hinalo Yes, mo yan, at saka mahirap yun. kailangan Totoo. muscles. Yes, at saka sticky yun eh. Sticky yun Parang talaga. mabigat sa ano. Ako hindi ko kayang Oo. lutuin. Mixed, oo. I can cook it in the beginning stages. Right. Parang nagsasaing ka lang Oo, eh. parang, di ba? Oo. Pero paghaluan na ng, Yes, oo. ay, naku, pag lalo na Kasi yung last. dumidikit na yun sa Oh ano my eh. gosh, ang bigat niya talaga, hindi ko kaya. Oo, Yan, si Ariel, at saka si Julio at si Waki, sila ang tagaluto. Ako yung taga-prep ng banana leaves, kailangan maghugas kailangan magsaing, kailangan gumawa ng latek. Oo. Galing ka na gumawa ng latek. Wow! Ba't hindi mo yung gawin dito? Eh, wala yung mga bata, sila yung nagluluto. Oo, sa bagay, At oo, saka, di ba? ang daming biko dito. Ay, sa bagay. Makikipag-unahan pa ba Hindi. ako sa Baka, dami ng baka biko kakaiba dito? naman yung jelly's biko, di ba? Pero now, di ba may iba pa silang work talaga? Yeah, meron So, sila. did At saka you do- estudyante pa yung isa sa kanila. They do this on the side? Yes, on the side lang. Pag parang- weekend lang? Pag weekend, yan. Paano kung may mga orders? Tinatanggap nila yung kaya lang nila. Medyo limitado sila, lalo na wala kami ni Ariel eh. Oo. Yung dalawa lang sila dun eh. Pero nakakatuwa, no? Nag-aral. Sometimes they would make like 100 bikos. Oo. Minsan. Isang ano? Oh, kasi pag summer, mabilis eh. Minsan naman, 30 lang. Oo. Depende sa schedule nila, if kaya. This is o- already extra income for them, Yes, di ba? yes. Na kung tutuusin. It may not be a regular one, pero it's extra income. Oo. Actually, okay nga sa amin kasi we hardly have to even Ask give for them allowance. So, si Waki, anong tinapos?
Si Waki still finishing his physics. Okay. Physics course Di siya. ba dati aviation siya? Yes, nag-shift siya to physics, kaya Okay. medyo na-delay siya ng konti. I see. So, Magbigat yung kanyang kurso. oo nga, sabi ko nga, ba't Oo. mapinahihirapan ang sarili mo? Pero yun ang Oo. gusto niya. At tapos si Julio, Si Julio, tapos na siya ng kinesiology, tapos nag-masters siya ng kinesiology. kakaiba. Pero tapos na siya. Oo. Ito yung pinaka-recent graduate Akala ko magdodoktor siya. Ayaw niya? Ay, wala, ituloy? wala. Sabi niya, Ayaw Ma'am, I like studying but not like that. Sobrang tagal. Sobra na yun, oo. Pero and of course, you're a proud mom kasi at least nakita niyo yung mga anak niyo na talagang bukod sa pagiging independent, talagang tumutok sa pag-aaral. Yes, sabi naman namin, kahit Oo. anong gawin nyo, Oo. all of that can wait. Unahin nyo muna yung pag-aaral ninyo. Kahit ano pa yan, basta makatapos kayo. Education, hindi mabibili yan eh. Nobody can put you down when you're Totoo educated. naman. At hindi mananakaw yun. Nobody can steal that Yeah, from right. you. It's yours and Yes. yours alone. Sila ba, hindi sila umuwi para magbakasyon? Na umuwi rin sila, pero mas seldom. Mas kayo ang pumupunta sa kanila? Kasi, syempre Oo. kasama na doon yung pagbisita namin sa mother-in-law ko, sa Oo, family. Yes. Pero kasi, since nga nag-aaral, they can only leave for like 2 weeks. Todo na ang 3 weeks. Eh, di ba parang sayang naman. How about Christmas at saka Christmas holiday? Siguro mga 2 years ago dito sila nagpasko. Pero mas madalas kayo ang doon? Yeah, mas Oo. madalas kami Oo. nandun. Pag binabalikan mo, Jelly, yung mga panahon na nandito sila, kumpleto yung pamilya nyo, maliliit pa sila, nasasaway mo Yes! pa. Tapos ngayon, biglang, oh wow. Lalo na pag mag-isa ka lang, hindi mo kasama si Ariel. Ano ang nararamdaman mo? Anong pakiramdam? Siyempre, I miss how carrying them, being able to talk to them. Di ba kasi pag maliliit pa sila, Yes, yung oo. isip nila parang, yung innocence, Saka, dependent sa'yo. tapos dependent sila sa Right, akin, right, oo. na for everything that they need, ma'am. Mm-mm. Siyempre, namimiss ko yun. Mm-mm. Happy ako, mas nangingibabaw yung kung ano na sila ngayon, the man they're becoming. Tapos meron kayong common sport na pinagkakaabalahan. Yes. Golf. Yes. Di ba? Do you do that also in Canada? Yes, definitely. oo. Pag nandoon kami pag summer, kasi that's the only time we can play golf over there eh. Pag nandoon kami pag summer, talagang we try to squeeze in as much golf time as we can in between the biko. Kasi mas maraming biko na nagagawa kaysa sa golf. Pero we try to do that kasi bonding namin apat yun eh. But do you still consider yourselves or kayo mag-asawa to relocate someday? I don't know if we will do it full time. I don't think so, but maybe spend more time when we're able to. Kasi work is really here. And I noticed ka talagang may effect sa work ko na people think I live there. People think I've moved there when in fact, I haven't. Oo. I'm just there often. So parang eventually, of course, we would like to live there longer. Pero to fully live there, I'm not sure. Ang lamig eh. Oh, yun. Ang lamig mo. Pareho tayo din natin kaya. So, lalo Diba? pag winter, di ba? Ang summer doon, ano lang, 4 months o 3 months sa isang taon. Tapos the rest, malamig na. Oo. But this coming Christmas, doon ulit kayo? Of course, Doon ulit kayo? Yes. How would you describe your husband, Ariel? Si Ariel, he is my home. He is my safe place. He's the person I look to for just to make me feel safe. Pag andyan siya, okay ako. Kalma. Mind you, nung nagkasama kami, I was 19 and he was in his mid-20s na. And how old am I now? 52. More than half my life I spent with him. So talagang, I guess, siya yun. Soulmate? Pwede ba sabihin niya? Pero Or even best friend? best friend, yeah, he's right. not just my husband, he's Oo. not just my boyfriend, he's not just, but he's my best friend. Sa mga couple kasi parang normal na yung nagkakatampuhan, Yeah, nag-aaway. Of In your course. case, kayo ni Ariel. At sino ang unang bumabati kanino? Hindi kasi kami masyadong yung away-away ganyan. Hindi masyadong uso sa amin yun. Kasi kilala na namin yung isa't isa na bago pa umabot sa mag-aaway kami, pinipigilan na namin yung mga sarili namin na, ganun ba talaga importante sa'yo? Na kailangan ba talaga maging tama? Sometimes kasi parang it's more important to be right in this discussion than yes. to listen to each other. Parang wala na sa amin ganun. Just listen. Huwag na tayong mag-away. Hindi naman kailangan. Let's compromise or
you just really have to respect Sana one lahat ng another. couples ganun sa inyo. Kasi yung iba kasi, pag mataas ang ego ng isa, doon nagsisimula yun eh, di ba? At saka sometimes Oo. kasi nangyayari parang we value being right more than the harmony in the relationship. Sometimes our pride gets in the way. I check myself na, oy, ano mas importante? Ang maayos ang problema o yung maging tama ka? Mamili ka. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kumedyana ka, paano mo napapatawa si Ariel? Hindi ko alam. Kasi natural ka eh. Natural Hindi yung pagiging komedyana Kasi mo. hindi naman, I don't try to be funny naman eh. Oo. Hindi ko alam. Siya pa nga nagpapatawa eh. At Kasi saka kung nakikita kasi siya ng tao, ganun-ganun ka. Even off-cam, di ba? Oo. Oo, ganun-ganun ka. What you see is what you get. Parang ganun. Ang hirap kasi mag-sustain ng character na hindi ikaw. Kasi yung iba kasi, put on eh. Pag nasa harap ng Sino camera, yun? Basta yung iba. Sige O, nga, diba? sino yun, tita? Oo, huwag na. Di Okay. ba, aminin mo, Oo, may ganon. maraming ganon. Oo. Mahirap mag-maintain ng ganon. Mahirap. Alam mo, in fairness naman to the both of you, your sister Janice, you're well-loved in the industry. I hope so. I Oo, hope you so. are naman. Thank you. Kasi yun nga, wala kayong pretensions eh. Kung ano nakikita sa inyo, ganun kayo. Di ba? Oo. And, I hope so. di ba? Totoo yun. Thank you, Totoo. tita. I'm not Thank you, making tita. bola. Isa rin siguro yun sa mga dahilan kung bakit up to this time, nandyan pa rin kayo. Di pa rin kayo nawawala. Di ba? Isa yun. Because not That's only the work. Oo, di ba? Not only because you love the craft, yung pagiging totoo nyo at pagiging professional din pati sa trabaho I guess nyo. it kind of Diba? goes hand in hand as Diba? well. Kasi Diba? minsan naman, you can be so talented and all, Alright. pero sama naman ang ugali mo, patay, Correct, lagot. yun na nga eh, Ang hirap diba? ka naman katrabaho, Oo, di ba? diba? Mahirap Totoo, naman diba? yun. You've been in this industries for how long? I started as a kid. Oh, yeah. I started as a child actor. Okay. Tapos, in between, di ba, usually, pagdating Awkward ng stage, may oo. awkward stage, Oo. pagdating ng mga 10, 11 years old. Yes. Stop. And stop muna. Oo. Tapos bumalik ako ulit nung teenager ako. Mm-mm. So, ganun na nangyari sa akin. Tuloy-tuloy na yon. Pero mas nauna si Janice, di ba? Nauna Yes, si, yes, nauna yes, si yes. Flor de Luna. Yes. So, sa kanya tumatak yun eh, di ba? How would you describe your sister Janice? Ha? I don't know. How do I describe her? Si Janice, she is her own person. May sarili siyang isip. May sarili siyang paninindigan at mga paniniwala sa buhay. I've learned to just respect. Whether or not I agree, doesn't matter. As long as she's happy, as long as wala siyang nasasaktan, happy ako for her. Kasi I'm really, really proud of Janice. Ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang journeys na pinasukan, and she is still standing up to now. And I'm proud of her for that. She is the type of person that you cannot tell her na, uy, this is, paalala ko lang sa'yo, ito yung ginagawa mo, ha? Kailangan isipin mo kung paano mo isasabihin sa kanya na magiging receptive siya because she's not ready to accept whatever you're telling her. You're talking to a wall. Once she decides na maging open, my God, OA naman din siya. So, very, very extreme yan. I guess yun yung masasabi mo. Very generous in her time with anything. That's what Janice is eh. And you must also be a proud aunt to Kyla. Not just Kyla, all my pamangkins. Oo. I mean, of course now, Kyla kasi nakikita nyo Yes. yung nangyayari sa Napakagaling, kanya. oo. Yung talaga nag-bloom si Kyla. I'm very proud of her. And I'm also very proud of my other pamangkins who have, in their own ways and careers, have flourished as well. Describe mo na rin si Janice na parang barkada mo na rin. Kahit, Oo, more si than the Janice, kapatid, walang oo. ano, alam mo si Oo. Janice, hindi judgmental yan. Oo. Kahit anong gusto mong gawin, sige, Oo. bahala ka, gusto mo Oo, yan, go, bahala ka. I-describe mo naman si Candy Pangilinan. Si Candy's a busybody. She has to work. She's a workaholic. When there is a problem, kahit hindi niya problema, gusto niya solusyonan. She likes to fix things, to make things work better, to make things better. That's her. She's always there pag, ay naku, ako noon, ako Candy, ganito. Kasi pupunta ako. Mamaya, andyan ako. O ganun. She really makes time. She goes out of her way. Carmina. Si Carmina naman maaasahan mo pag talagang push comes to shove, Mina, okay, andyan na ako. Or okay, I'm listening. Or she's always there. Tsaka si Mina, parang kapatid ko na din eh. At saka si parang Carmina magkakadugtong ang mga bitukan nyo. Yes. Of all of us, si Mina talaga yung una kong naging kaibigan. And then Aiko, and then Candy. Kasi si Carmina, 12 pa lang siya, tapos 15 pa lang ako. Magkasama na kami niyan eh. As if you grew up together. We oo. really did grow up together. Okay.
like I said kanina, first crush, pati first makeup, first period, ano ba? Ano pa ba? Yes, Lahat yes, yan pinagdamayan na namin ni Mia. So, Mina is super thoughtful, super understanding. She's very respectful of your space. She never wants to cross any lines. Safe si Mina. Aiko. Aiko is the sweetest. Of all my friends, ito si Aiko, kung gusto mo ng kakampi, si Aiko yung tatawagan mo. Kung kailangan mo ng press back, si Aiko ang tatawagan mo. Because siya si Tandang Sora ba yun? O sino ba yun? Siya yung paglalaban ka niya. Yan si Aiko. And of course, describe your two sons. My boys are the sweetest boys. I couldn't have asked for better children. Parang kahit ipinagdasal ko to, kung ano man yung binigay sa akin ng Diyos, hindi ko na-imagine. Kasi parang they've really become such wonderful, well-rounded individuals na minsan sabi ko, wow, parang unbelievable na they've grown to be so wonderful. Waki is my eldest. He's actually most like Ariel. More serious. Pero maloko din siya katulad si Ariel. Pero eto, medyo yung sense of humor niya, pang-asar. He's malambing. He's super malambing, super thoughtful. He's the one who calls her, oh ma'am, wala, I just want to say hi. What's going on there? Sa mga anak ko siya, marites din yun. Oh, ano nangyayari? Okay. Ma'am, what's going on with the family? And he's the one who really makes an effort to keep in touch. He's also the one he tries to organize things. Parang si Ariel, may pagka-OC, parang nagsisimula na si Waki na he likes things organized. Pag things don't happen in a certain pattern, a certain way that he's accustomed to, nalilito siya, na nawawala siya sa wisyo. May ganun siya. Siya yung pinakamalambing. Pero malalaki na sila, they still lie down with us. Waki carries me, or he holding hands pa rin kami. Pati si Julio, ganyan din naman eh. Si Julio naman, yung bunso, siya yung most like me, I think. From my observation. Talaga? Siya yung, mapatawa din siya, pero siya yung makakalimutin katulad ko. Siya yung mahilig sa matamis, mahilig kumain. Ako yan. Oo. Yan si Julio. Tapos si Julio naman yung ma-PR, ma-chika. Talaga? Yes. Actually, ang kahawig ni Ariel talaga si Waki. Yes. Diba? Actually, mix nga. Some people say si Waki, some people say si Julio. Si Julio, he's the good guy. He's the guy you want to be with when you go out to eat, when you go out to parties. Kasi machika siya, he's fun, yung ganon. He's very easygoing. Yan naman si Julio. Pareho sila maloko eh, nanmana sa tatay nila. Pero silang dalawa parehong malambing. I can always ask for a kiss any moment, any place, anytime. Hindi sila nahihiya. Yung iba ayaw na pag medyo actually teenager pa lang, ayaw na magpa-kiss. Walang ganon. Oo, Hanggang ngayon, mahalik pa sila sa akin, kahit sa lips. Oo, kakatuwa. Oo, tapos yung makita mo, naglalakad kami, magkaakbay, okay pa rin sa kanila. I guess kasi ganun din yung tatay nila eh. So, I guess it's how you really raise them. What they see, that they do. What they see growing up is their normal. Your message to your kids? Ay, mga boys, you know what? I really, I'm so proud of you. I couldn't even dream of asking for better children because you guys have surprised me like and exceeded all expectations. I am so very, very grateful for what you have become and what you are becoming. I just pray na you guys find yourselves, find your goals, and just persevere and, you know, be the best versions of yourself. Your dad and I will always be here with you to support you kahit malayo kami. In any way that you need us to support you, we will be there. And I love you, boys. I really, really love you. And of course, your message to your husbandry? Honey! Malapit na ako umuwi! Kung nabubuhay pa ang mami mo, Si Mami, naku si anong Mami. mensahe mo sa kanya? Alam mo, Mami, I'm sure nanonood ka. I'm sure nandiyan ka, you're around. Yeah. We miss you. We miss your laughter. We miss your sermon. But, you know, I'm just grateful to have had you as my mom. So many memories that I keep in my heart. We both keep in our hearts, kami ni Janice. We miss you and we love you.
Your message to your dad, si Philip. Father! Si daddy ko na chill. Oo. My dad, Daddy, malapit na ang birthday mo. Happy birthday soon! Si daddy's, he is turning 76. Sino kasama ng dad mo? Si Janice! Ah, talaga? Oh, magkasama sila. Magkasama That's, sila that's sa nice. bahay. That's good. Si daddy yung tagabili ko ng champoy. Ang trip ng daddy ko, pumupunta yan ng Quiapo Oo. o Binondo. Oo. Tapos mag-ikot-ikot siya, bibili siya ng fruits, pupunta siya muna siya ng Quiapo Church, tapos bibili siya ng fruits, bibili siya ng siopaw sa Mamluk, kakain Oo. siya doon. Tapos bibilan niya ako ng champoy, yung mga kiamoy ko, yung mga Oo. ganun ko, champoy ko. Jelly, kung i-rewind ang buhay mo, anong part ng buhay mong gusto mong balikan? Yung part na nagdesisyon akong wag bumalik sa school. Sabi ko sa sarili ko, oy, balik ka, tapusin mo pa yan. Or yung part na nagdesisyon ako wag nang mag-aral, mag-drive. Uy, ituloy mo yan. Yan, yung mga parting yan. Yan ang gusto kong balikan. But yung seriously, what's done is done. Whatever mistakes I've made. Through all of that, I am who I am because of what I've Correct. gone through. Oo. So, Naging lessons mo rin siya eh. naging lesson ko rin yan sa Oo, buhay. I've made a lot of mistakes, probably hurt a lot of people. I am sorry to those who I've hurt. Meron ba? Hindi ko nga alam, pero I'm sure meron. I'm sure meron. Oo. Maybe their feelings or maybe hurt them somehow. Oo. And pasensya na kayo, pero I am who I am today because of all of Of course, that. oo. At dapat naman siguro may Totoo. pinagkatandaan ako, Totoo, di ba? totoo, Parang ang importante, totoo, parang yes. you made mistakes, dapat matuto ka. Kung hindi ka natuto, mangyayari ulit yun eh. On the other side, marami nagtataka kasi, Jelly, kumbaga parang, how do you maintain your youthful look up to this time? Na parang yung mga anak mo nga, parang mga kapatid mo lang. Well, of course, you exercise, you find ways to beautify yourself, meaning alagaan mo rin yung balat mo, alagaan mo rin yung sarili mo. Pero at the end of the day, feeling ko yung disposition, yung mga paniniwala mo sa buhay. Siguro kasi kung palagi kang problemado at palagi mong pinoproblema It ang will mga show. bagay-bagay, it will show din naman, di ba? Right. And if you don't take care of yourself also, I mean physically, Mm-mm. it will also show. Yes. So I think it all goes hand in hand. Right. If you are happy, if you take care of yourself physically and your heart, and if you continue to learn and do what you like and do what makes you happy, I think you'll be fine. Invite everyone Ay! sa pelikula, Ipapalabas na po ang August 27. sa August 27 ang Outside the Familia. Of course, tayong Ruby Ruiz and Sheila Francisco. Kasama din doon si Matet de Leon. si Luis Alandi, si Matet. I mean, at saka ako po. Siyempre. Directed by Joe Oo. Ventan, and it's on August 27. It is a movie na lahat tayo makaka-relate, lahat tayo kakalibitin. Usugin ang mga konsensya natin na, uy, tawagan naman natin si daddy o si mommy. Uy, bigyan naman natin pansin ng mga pamilya natin. Uy, bigyan naman natin ng pansin ng mga kaibigan natin. Na connections and relationships Yes. are still most important in anybody's life. Especially so, pag may mga pamilya na yung mga anak mo. Yes. Di ba na may kanya-kanya ng Parang- buhay. oo. Di ba? Parang yung mga magulang, they are left Paano alone, na? di ba? Di ba? Paano na lang? Papaano Oh, na? Ito, isa itong napakagandang movie. And this movie Oo, will oo. actually really make us realize a lot of things na we take for granted. And this is under Gridline Yes! Film Production. Yes. Di ba? Ana, if you're Hi, watching. Ana! But anyway, anak, thank you so much Yes, thank you, Tita for this Aster. opportunity. Looking forward to have you together with Yes. Ariel or not, together with Janice. Yes. Talagang looking forward ako doon. Salamat. At maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for My Hair and Makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics,
Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Bago kita pakawalan, I'd like to give to you this special pillow. What is this pillow? Anak ko, gusto ko yan yung mga From pillow-pillow. Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic. Ay, si Doc Rob. Oh, yeah, Doc Rob's and Patricia Javier. Oh my gosh, Okay. yung may pillow sila, yung ganon. Oh, yes. Ay, I know. it's so fabulous. I favorite ko yung pillow nilang yun. They also gave me that. Ito, bago to. Go! I love it. Alam mo, binigyan ako nito ni Patricia during her birthday. Di ba, pag masakit ang leeg mo, Oh, yes. yan. Alam mo, iba siya. Iba siya. even the feel. Ay, kasi Oo. I'm Yes. excited to use this Yes, tonight. anak. That's for you. Thank you very Oo. much. Ay, mensahe mo sa lahat. And nanonood kayo kay Tita Astor, manood na rin po kayo sa Just Jelly. May Yes. Just Jelly po. That is my YouTube channel. Lately, wala masyadong bago, pero marami kayong mapapanood doon tungkol sa pamilya ko, tungkol sa mga kaibigan ko. Tapos, of course, we also have, wala pa kaming title, on Spotify. And I think we have already a YouTube channel. You can follow us sa Wow. Instagram. And you can follow us sa TikTok. You can also follow me, Jelly de Belen, on TikTok, on Instagram. Come on, let's go! Thank you so much, Sunny Dumalon, for the food. Ang sarap-sarap-sarap. With that, mga kaibigan, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.